Meron ng glass. Ganito yung pinaka-original na bubungan namin. Tinutuloy na nilang lagyan ng sealant yung ating mga glass. Hindi mo naman mababantayan kapag may mga bisita ka. Titignan mo, bawal gagnan yan, bawal humawak ng bongga. And nakapaglagay na rin sila ng mga ganito. Ano ipapalagay natin dito? Salamin or yung Last Supper? Hi mga seswang! Welcome back to my YouTube channel! So mga seswang, today is another day and another house update! Ayan mga seswang, finally nagpakita na naman si Haring Araw. So sana is magtuloy-tuloy na ito dahil parang nagiging on and off ang ulan. So ayan, sana hindi mabati at sana tuloy-tuloy na para naman tayo ay makapag-proceed na sa ating mga ginagawa sa buhay. So and keep safe sa lahat and most especially sa lahat ng mga lubog sa baha ngayon. So mag-iingat po kayo and keep on praying na sana is wala nang ulan or bagyo pang pumasok dito. And itong tag-araw na to is magtuloy-tuloy na, 'di ba? Kasi mas okay sa atin ang tag-init or summer kaysa bagyo, yung tag-ulan, 'di ba? Kasi maraming apektado ng ating mga trabaho. So, well, anyway mga seswang, ayun, today is bago tayo magbigay ng update sa bahay, ayan, dahil mag-unbox muna tayo ng ating bagong perfume. So, actually, kung matatandaan nyo, yung nag-IKEA haul, yung nag-IKEA vlog kami, ayan, nagtingin kami ng mga bagong gamit doon para sa aming bagong bahay. Ayan, parang nabudol tayo mga seswang, gusto mo yon? Ayan, actually, ang ano talaga namin doon is maghanap ng mga gamit, ganyan-ganyan, parang canvas na din. And then, ayan, parang mali, dahil nasa pabango tayo napunta. So yun nga, kasi limited lang yung mga shops na may mga Dior. So kasi ang nito mga ses, ang story nito, kaya bumili kami ng pabango. Aside sa paubos na nga yung ating pabango mga ses, ayan, wala na. 'Di ba? Parang ilang pisik na lang yan, ubos na ang ating pabango, back to amoy baktol na naman tayo. So kung naalala niyo, nag-US kami, ayan, actually may nagbigay sa amin ng pabango. Ayan, Dior siya na maliit na ganyan. And then yung tinry ko siya, sobrang bango niya, as in amoy mabango, amoy chalet, amoy maganda, amoy fresh, ganun yung atake niya. And yung nagamit na nga siya dito sa Pilipinas, naubos na kasi maliit lang naman kasi siya. Tapos hinanap-hanap namin kung anong pabango yun. Nakalimutan ko na rin kasi kung ano yung tatak niya or yung pangalan niya para madali na lang namin mahanap. So buti na lang nakakita kami doon ng Dior sa MOA after namin mag-check doon sa IKEA. So sabi namin, try nga natin dito, mag-amoy-amoy tayo kasi baka makita na natin kung ano talaga yung pabango na matagal na nating hinahanap, yung nasa US pa nga. And then, yun, buti na lang may nag-assist sa amin, tapos pinatry niya sa amin lahat ng pabango. Tapos, yung pag-try niya sa amin doon sa isang pabango mga ses, doon na nung balik yung mga memories. Yung nasa US kami, parang, ay, alam niyo yun, kapag may naamoy kayo, parang may mga maaalala kayong happenings that time na naamoy niyo yung pabango na yon or memories na yon, ganon. So, comment nyo nga mga seswang kung ganun din kayo. So, pagkaamoy namin, sabi, eto yun, ganyan. So, lalo si mo kasi ang talas ng pang-amoy niya. Siya yung unang nakaamoy talaga nun. And ako is parang, medyo iniisip ko pa. Tapos bilang sabi ko, ay, oo nga, eto yun. Kasi parang may pinagko-compare kaming dalawang pabango or scent. Tapos, yun nga, eto na, napa-final na, nababili na tayo. At eto yung kanyang itsura. Gusto mo yun? Paper bag, another paper bag. So, merong maliit na paper bag dito. Ay, parang sa paper bag tayo mas, napamahal. May bayad ata yung isang malaking paper bag. Di sana ginanto na lang nila. So, eto siya. Ayan, Miss Dior perfume. Ayan. Yung kanyang itsura mga ses. So, titignan natin kung ilang ml nito. Kasi, kailan pa namin ito nabili, yung nag-IKEA pa kami. So, ngayon lang natin siya mai-unbox. So, meron na din siyang binigay na mga freebies. Ayan, ito yung Dior Prestige. Meron pang ganito mga ses. O, diba? Meron silang pa freebie na ganyan. And then, ayan. O, diba? So, dyan na muna yan. So, dito muna natin ang i-unbox. So, unboxing. Tan, 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 tan. Ayan. Ang ganda. May pa ganyan pa sila sa taas, oh. Yung Dior na atake, na sticker. Buksan na natin. Oh, yan. Sobra mga seswang. Kasi bango-bango talaga kami doon.
Kaya hinanap namin yun kaso nga 'di ba? Hindi namin mahanap yung may time kami na maghanap tapos meron namang time na naghanap kami tapos hindi namin nahanap yung mismong katulad ng ganitong scent. Paano ba 'to pagbuksan? Ayan. So, ayan ang atake niya. Tadaan! Diba? Ang cute niya mga sis. And sobrang bango din nito. Kaya naman napa-add to cart na talaga kami. So, ilang ml to? Bakit wala nakasulat yung ml niya? ml. 80! Ayan. So, ito ay 80 ml. So, nakakalaga siya ng 12,000. Paabutin na natin to hanggang next year na pabango na to mga seswang. So, bali tagdadalawang pisik lang. Tapos okay na yun. Kasi ganun yung atake niya. Sobrang bango, sobrang fresh. Kaya talaga kami, napabudol kami na bilhin talaga ito. O, diba? Para naman, may mga pabango tayo. Ang ganda. Try nga natin ulit. Ayan. Oo, di ba? Amoy ibang bansa. Amoy ibang bansa, ang bango. Okay na yun. Parang na yun, 1,000 na yun. Yung isang spray na yun. Kaya naman, ibalik na natin. Dahil, meron pa naman tayo. Sisimutin muna natin tong pabango na to. Ayun. Simutin muna natin yan. Sayang yan, ha? Kano din yan? Nung pa namin to, kailan ba natin to binili mo? Nung Paris natin? Nung Paris namin, ayan, meron pa siya. So, ayan. Tago natin, at least meron na tayong another pabango. Parang kapag may mga alis kami, di ba? Parang, ang bango, fresh. Ganyan ang atake. So, anyway, mga seswang, tara na at bumaba para makapagbigay ng update. So, sana meron tayong makitang mga specific na update dito sa bahay kasi kahapon is hindi tayo nakapagbigay ng update dahil nag-visit kami sa cafe mo and Jackie Sam Gipsal, San Pedro, Laguna Branch. So, kaya naman sa lahat ng mga kumare at kumpare natin na malapit dyan, bumisita na kayo para bongga na. So, let's go! So, ayan mga seswang, finally, andito na tayo sa bahay. So, mag-start na tayong magbigay ng update. Ayan, dahil sobrang nakakatuwa ang panahon ngayon. Mainit sa balat, pero ito yung gusto natin mga sis kesa magtag-ulan. So, anyway, ayan, ipapakita lang namin sa inyo mga seswang kasi parang ganito ata yung ipapalit sa namin, bubungan namin kasi final na mga sis na yung nakakabit na roofing sa aming bahay ay papalitan. So, ito yung parang ipapalit ata. Di pa kami sure ha. So, parang ganito ata. Kasi yung pinalit nila doon sa carport namin na bubungan kasi nga, di ba, nag-stuck yung tubig and same lang din ang roofing na ginamit nila doon mismo sa pinaka-main roofing namin at saka doon sa carport. So, pinalitan nila yung carport namin ng ganitong type ng bubong. So, ayan, medyo free flow na yung tubig dyan. So, ganito yung pinaka-original na bubungan namin sa carport. So, pinalitan nila into that kind of another roofing. So, pero ito yung nandoon sa pinaka-roofing namin sa buong bahay. So, ganito siya. Parang ganyan-ganyan siya mga sis. So, maganda sana siya mga sis, di ba? Kapag medyo maganda yung pagkakaslope ng installation nila. Kasi ang nangyari kasi doon, nakaangat siyang ganyan. Kaya, syempre, merong ganyan may lubog na ganito tapos hindi pa nakaslope. Paano bababa yung tubig? Di ba? So, parang nakakaloka. So, kaya naman tara na at pumunta doon para makita pa natin kung anong mga updates. So, let's go! Diba? Ang kalat dito. So, naging tambakan na. Ay, may mga tiles pala dito, Saan to? Ito yung mga sobra? Or i-install pa to sa labas? Ay, ito ata yung mga sobrang tiles nila, mga sis. So, anyway, ayan, nandito nakabukas na yung ating gate. Hindi na tayo magbubukas. Ayan. Ay, at saka hindi na siya sumasayad, B. Hindi na siya sumasayad. Siguro na-adjust na nila itong ating pintuan or ating gate, mga sis. And dito din, mga sis, so meron kaming isang magandang update sa inyo. Dahil yung front ng ating bahay, ayan, meron ng glass. Ayun, mga sis, finally, meron na. At naikabit na nila yung glass dito. Pero hindi pa siya final kasi
Ayan, no, may mga ganyang ano pa, dugtungan pa sila na hindi na pa-finalize. Pero na-install na nila. O, di ba? Ang ganda. Pasyabog. So, akala nyo noon is ano to, entrance na or gate namin. Hindi po. Ang pinaka-gate namin is nandoon sa kabilang side ng bahay. O, di ba? Para naman, kitang-kita natin kung sino ang bisita natin dito sa labas. Di ba? Tapos, maglalagay tayo ng mga Christmas lights and everything. Dahil, bare months na. Kumatok na si ano talaga mga sis, si Jose Marichan. O, diba? So, tingin naman tayo dito sa kabilang side ng bahay natin, which is sa carport. Ayan. So, kung makikita nyo na, i-block na rin pala yung mismong exterior ng ating carport. O, diba, mas nagmukhang elegant siya. Yung combination ng white, dark brown, and yung color black. Dito is hindi pa napa-finalize yung kulay ng ating gate. Pero ito mga sis ay isusunod sa mga framing. Ayan o, para hindi malayo yung kulay. So hindi po siya gray talaga. Ayan, ganito yung magiging kulay niya. Black talaga kasi more on dark yung namin, exterior. Para, di ba, ang ganda niya tignan. Medyo elegante. Ganyan, premium yung atake. Premium's choice. Charing, hindi pala. Premium fantastic pork chop. Ganyan. So, ayun, nililihan na pala ni Kuya. 'Di ba? Kailan yan siya ko, Kuya, pipinturahan? Ng black? Monday po. Monday. Sa Monday daw nila pipinturahan. Ano yan siya? Prepare mo na. Alisin mo na yung mga bukol-bukol. Pinag-weld na. So, nililiha pa daw ni Kuya kasi nga may mga bukol-bukol pa, tapos yung mga pinag-weldingan. So, tatapalan. Then, after nun, pag na-finalize na or napakinis na ng bongga, pwede na nilang pinturahan ng final kulay niya, which is ang color black. So, dito sa side na to mga sesong, wala pa tayong masyadong makikitang update dahil sa ibang part pa sila ng bahay gumagawa. And, ayan. Pasabog, mga sis. Ay, tignan nyo, nawala yung halaman namin sa likod. Siguro tinanggal muna. Kasi nga, nagpipintura na rin sila sa mismong bakod natin dito. Ayun, kung makikita nyo. Pero rough lang talaga siya. Hindi yan siya ipapakinis. Kasi nga, nasa labas lang, maaarawan, maulanan. Ganyan yung atake niya. So, kamustahin naman natin yung ating mga bamboo dito. Hey, bamboo! Oh my God! Nandyan na si bamboo. Naging na siya, guys. Alam mo yun, nasa Amerika, yung napapanood natin, yung puro na, taglagas na, natuyot na siya. Parang sunod-sunod yung ulan, baliktad ka. Bakit ka natuyot? Dapat mas yumabong ka eh. Bakit naging ganyan yung itsura mo, di ba? So, andito pala yung ibang halaman namin. Tinanggal na nila dito kasi nga, di ba, nagpa-finalize na sila ditong magpintura sa buong bahay. And eto lang, meron kami nabasa sa isang vlog namin na comment na bakit daw namin agad na pinalagyan ng mga halaman or pinalandscape since hindi pa nga sila nagpipintura. So, medyo mahirapan daw magpintura yung gagawa dito. So, actually, hindi po kami yung nag-decide niyan and contractor talaga namin yung nag-decide kung papasok na si ganito, si ganyan. Kasi yung mismong landscaping namin is kasama doon sa aming contract. So, sila yung nag-uusap ng contractor namin. So, pinapasok na daw nila. So, medyo na pending lang ang landscaping dahil nga yung mismong contractor natin dito ay yung ibang part ay hindi pa natatapos. Pero yung frontage, since okay naman na, nakapag-finalize na sila doon ng ibang mga halaman na ilalagay. So, dito is naglagay na din yung ating landscaping ng mga pwede nang ilagay. Ayan, Diba sabi, ba't kasi pinalagyan nyo pa ng mga halaman, hindi pa nga tapos pintura? Hindi po kami nagpalagay. Sila po ang nag-uusap kasi hindi sa amin contact nitong landscaping sa kanila. So, kumuha sila ng subcon para sa ating landscaping. Pero hindi pa to yung pinaka-final, guys, ha. Ayan, parang lalagyan pa, gagandahin pa nila itong ating walkway dito or pathway dito para hindi naman yung ganyan, 'di ba? Lalo kapag mag-ulan-ulan siya, maglalasti talaga dito. 'Di ba kung napanood niyo yung ibang vlog namin na nag-video tayo dito nung tag-ulan, putik talaga siya. So hindi ka makakadaan. So aayusin pa nila 'yan. Ay, di mo kaya. Kapag insulan na ganito. Yan, siguro nilagay lang nila. So ano to? Ano to, be? Mga lupa para siguro sa mga halaman pa 'yan. 'Di ba? Ang ganda na itong mga seswang. Paslak na talaga siya. Ay. Diba? Ang ganda niya pag nagtatag-araw. Kasi nga, diba, ang ganda ng
ambience. Actually, maganda talaga yung interior ng bahay. Yun nga lang sa nagkakadalo sa pag-aano nila, execute ng mga work dito sa mismong bahay namin. So, ayan dito din. Ayan, nalagas nga. And sobrang kalat talaga ng ating bamboo. So, tama nga sa lahat ng mga nagko-comment dyan na talaga siya, matrabaho ang maintenance ng bamboo. So, katulad yan, tingnan mo, katatapos lang ng tag-ulan, naglagas na siya. So, siguro pag nagtag-ano na naman araw, parang baliktad siya. Baliktad yung atake niya. And dito pala mga sesong sa ating pool area is pina-finalize na dito yung ating shower area. O, diba? Kasi syempre kailangan mo muna mag-shower before ka lumusong dito sa ating pool. O, diba? Baha pa rin yung pool natin. Paslak siya, pasabog. Ilang shower yan, kuya? Dalawa? Saan yun? Isa. Ito na yung pangalawa. Isa lang siya. O, diba? Oh, gando. So, pang talaga siya, outdoor. Diba? Para pag maliligo ka, nabanlawan na yung katawan mo. Hindi na, dito, asim-asim dito sa ating, swimming pool. So, gano'n naman, diba, kapag, nasa lahat ng pool area, magsha-shower ka muna before kang lumusong kahit saan ka pumunta. Diba? Para kahit paano medyo mabawasan na yung dumi, yung ihi, chares, ganyan. So, dito tara mga sis, pumasok tayo sa loob at magbigay ng update. Dito naman sa ating isang area ng bahay, ayan, nagsisilant na sila dito sa ating mga glass. So, di ba? Na nila. So, talagang tinitake nila ang opportunity na tag-araw. Diba kasi hindi sila nakakapag-work gawa nga ng sunod-sunod yung ulan and maging useless lang din yung mga silan kapag puro ulan. So, ayun, since umaraw na, tinutuloy na nilang lagyan ng sealant yung ating mga glass dito sa buong bahay. Eto, tapos na ba to? Eto, kuya, nalagyan na rin po ito. Hindi pa? Okay. Hindi pa. Parang umano siya. Ganda. Ganda ng mga sesong. Paslak na talaga to. So, lalo kapag nagpasok na tayo dito ng ibang mga gamit. So, ito naman yung ating CR. Yung CR natin, parang meron. Parang meron na. Or hindi pa ata. Kasi nga, di ba, hindi pa na-finalize yung dito. So, parang hindi pa nalalagyan itong CR. So, doon pa lang. So, ito mga seswang is powder room lang ha. Kaya medyo maliit lang siya. So, tama lang kapag earnalin ka, di ba? Para hindi ka na umakyat-akyat doon at makipag-bardagulan sa CR. So dito, meron ka ng sariling CR lalo kapag nasa baba. So yun nga din yung inisip namin kasi kapag may mga bisita kami, di ba, kapag malabas-pasok dito. So plan namin din na magpa-install or magpalagay ng toilet. Ayan, kahit na sa labas. 'Di ba? Marami tayong bisita, 'di ba, na maglalabas-pasok dito sa bahay. So syempre din natin may iwasan. So ayan, lalo kapag isa lang yan. So, lalo tayong magpa-add ng isang CR na dito lang sa labas. Di ba? Para hindi na rin sila mag-antayan at hindi na rin sila maglabas-pasok dito ng bonggang-bongga. Ayun, kasi yung namin, CR namin sa taas is exclusive lang yun sa amin. Kasi nandito siya banda sa kwarto namin. So, syempre, ayaw din naman namin magpapasok ng ibang tao. Kasi syempre, na naman yun? Privacy na naman yun sa kwarto namin. Kaya nagpalagay kami ng isang malaking walk-in closet na may CR doon sa aming higaan. Diba? Dito naman sa ating hagdanan, I think, hindi pa nila ginagalaw. Pero nalagyan na nila ng mga tibay-tibay, which is yung ganito. Pero hindi pa ini-execute kung ano yung pinaka-final talaga niya. Kasi ang concern namin dito sa hagdan kasi mga sis is dapat matibay siya. Kasi syempre, di natin masasabi kung paano umakyat ang tao. So, hindi mo naman mababantayan kapag may mga bisita ka, titignan, bawal gawin yan, bawal humawak ng bongga, bawal yung tumakbo, diba? So, syempre, kumaga parang magiging flexible siya kahit na magtatakbo yung bisita kapag nagmamadali or kaya diba, matibay siya. So, hindi tayo mag-worry. Diba? So, yun lang yung namin na sana ma-execute na maganda at matibay itong aming hagdanan kasi delikado salamin yan. And ito is hindi pa natatanggal. Kasi parang pinapatanggal mo yung ganito. Gawa nga ng nawala yung essence nung ganitong niya, yung framing na black. So, ito yung nagpatsararat.
So, hindi pa nila na-finalize kung paano yan. So, sa ibang area pa naman sila gumagawa. And then, yung ating ano dito, pintuan, finalized na ba to? Tignan nga natin. Soft close siya. Kung saan na siya nagsasara. Mas okay yung ganyan, di ba? Hindi yung bigla-bigla. And nakapaglagay na rin sila ng mga ganito. Paano yan siya? Paano to? Ay, hindi pa siya pantay, be. Okay. Hindi pa siya pantay. So, hindi pa nila to inaayos ng bongga. Paano natin to? Wait. Two-way, pwede siya. Oo, so ayun, dahil may nag-comment sa ating pintuan. So, ito pong aming main door ay two-way siya. Pwede siyang papasok. Pwede rin siyang palabas. So, wag kayong mag-worry mga sis, ha? Ganun yung ating main door. So, dito naman mga sis sa ating living area ay sa dining area pala. So, ayun. Ano ipapalagay natin dito? Salamin or yung Last Supper? Kasi dito yung dining namin mga sis. So, i-comment nyo down below mga sis kung ano ipapalagay namin dito sa aming dining area. So, undecided pa kami mga sis kasi nga, syempre, medyo lumit lang din kasi yung mismong space niya. So, para kahit papano, di ba, maganda yung ating dining area at magka-complement dito sa ating kitchen. And finally din pala mga sis na kinonta kami ng SM. Ayan, dahil, di ba, nung nakaraan sinabi namin na meron kaming in-order ng mga ibang appliances sa kanila na 1 month na hindi pa na i-deliver or hindi pa nagbe-message sa amin, nagpa-follow up. So, finally, nakapag-follow up na sila. And ready na rin daw to pick up. Pwede na rin siya pick upin kasi andun na siya mismo sa branch nila sa SM Baco or SM Appliance. Kaso nga lang, hindi pa namin ma-pick up ngayon gawa nga ng wala kaming paglalagyan. So katulad na lang yan, di ba, na binili nating mga ibang appliances, itong ref natin na until now is andito pa rin siya at hindi pa nakalagay sa dapat paglagyan niya or yung tamang pwesto niya. So, ayun, siguro ipapaano muna namin ng ibang araw yung medyo okay na magtambak dito ng ibang appliances kasi yung modular namin is inaantay din namin kung kailan sila magre-resume pero wala pa silang sinasabing date kung kailan sila magpupunta or ifa-finalize lahat ng mga cabinets na work dito sa bahay. Next week. Ayun, nagsabi na daw next week daw siya maggagawa dito. Pero yun din, ipapacheck din namin yung walk-in closet namin kasi nga, di ba, ilang araw din yung nagdaan and sunod-sunod yung pag-ulan. So, worry namin is nalagyan na ng tubig yung aming walk-in closet doon. So, ipapacheck namin, then titignan namin kung anong eksena para, di ba, kapag may mga problem, pwede namin maipapalit agad habang hindi pa na-finalize itong aming mga modular cabinets dito sa bahay. O, di ba? So, ito din ipapacheck namin kasi hindi pa pantay-pantay yung pagkakabit ng mga pintuan. So, ayan dito din pala mga sis na ano din, nakita ni mo yung mga pinunch list niya nung mga nakaraan. So, kung napanood niyo yung ibang vlogs namin na nagpa-punch list siya dito sa buong bahay habang nagbibigay ng mga update. So, sobrang dami nito mga sis. So, pinrint na nila. Ayun o. Si Mo gumawa nito nung yung picture na yan. Tapos yung mga dapat i-punch list. Tapos pinorward niya sa aming contractor. And then, yung contractor namin ay pinrint. Tapos pinasa dito sa kanilang mga workers para ma-double check, ma-finalize, ma-retouch ang dapat ma-retouch. Ay, na sobrang dami niya sis. Bawat page niya parang ilang piraso. O, diba? Kulang pa to. O, parang meron pa nadagdagan dito mga sis. Ay, no, ang dami niya. Puro punch list ni mo to. Kaya mo na punch list to. Yung mga picture na inano niya. Ano to? Hula. Ay, may mga ganitong blanco. Ano to? Hulaan. Adobe daw, blocks. And then, ay no, dito, specify yung mga area. So, sino yung gumawa nito So, very good. Diba? Kasi kailangan yan. Kaysa magbigay sila ng sa amin date agad. Kasi nag-aano na sila sa amin na for punch tasting na daw. Punch listing, ang dami pang kulang, ang dami pang gagawin na hindi nagagawa dito. Punch list agad. So, yun, hindi pa namin pinapa-punch list. Gawa nga ng, kailangan mo na ma-finalize. Kasi alam namin ng punch list, ginagawa yan after magtrabaho dito sa bahay. Kumbaga, ipapacheck na yung bahay before house turnover. Pero eto, marami pang gagawin. So, kalma muna sa punch listing dahil kami yung araw-araw na nandito at nakakakita ng mga gawa nila. So, ayun, sana kung mag-request kayo ng punch list, punta kayo dito para kayo mismo makakita kung ready na ba talaga siya for punch list. Okay? Okay.
G. So, ayun, hindi. Actually, dito guys sa carport, tinibag nila ito ulit to. So, parang, hindi ko alam kung bakit inano nila. Kinat-cut nila yung ganito. Siguro hindi pantay yung pagkakaano. Yung mismong poste nito. Kasi ito yung napansin ni Sir Paul eh. Parang medyo maumbok. Oo nga, parang maumbok, no? Parang pa ganun siya. Ganon. Kumbaga, buntis, 3 months to pay. So, and then, itong mga iba na apektuhan. Another na naman siya. Another touch-up na naman yung gagawin. Kaya ang pangalan dito sa ating bahay ay House of Retouch. House of Retouch. Oo nga guys, wala pa kaming pangalan dito sa kung dun sa unang bahay ay House of Blessing. Tulungan nyo nga kami guys, comment down below. I-comment nyo niyan lahat ng mga ideas nyo kung anong po pwedeng ipangalan dito. House of Tibag, House of Retouch, House of Renovation. Mga ganong mga pangalan. Pero kaya guys, comment down below kung may mga suggestions kayo na pwede nating ipangalan dito sa ating bagong bahay. Napansin ko lang dito yung glass. Mataas din pala siya. So, hindi naman pala siya in sobrang baba kasi ang ine-expect ko is parang hindi niya i-cover yung buong poste niya. So, mataas din naman pala. So, inano nila din dito sa pantay sa may mismong fence namin. So, okay naman yung niya. Siguro ang gagawin na lang namin dito guys, may sinasabi kasi siya na pagka umuulan daw, yung mga mancha-mancha, yung acid rain chururut na gano'n, yung puti-puti, baka kami daw mahirapan in the long run sa pagme-maintain. So, parang ipapatint namin siya. 'Di ba mo? Yung parang gano'n, 'di ba, para madali yung maintenance niya. So, abangan na lang natin sa mga susunod na nakabanata kung kailan natin ipapatint yung yung glass na ito. Pero so far at least naka-tempered siya and maayos yung pagkakakabit. May mga kailangan nga lang siyang i-touch up pa sa mga ibang area. So ayun, for 2 days na hindi kami pumunta dito. Parang I don't know what's going on. Hindi ko alam kung anong update na nangyari. Pero hopefully sana yung ibang part ng bubong ay may nangyari na. Pero parang wala pa eh. Kasi actually may quotation na si Sir Paul sa aming bubong. And hinihintay na lang namin yung approval ng mismong contractor namin if ipoproceed nila. Kasi kung hindi, ipapasupervise namin talaga kila Sir Paul kung hindi nila i-go through yung mismong quotation na yun. Kasi syempre, bubong na yan. Kung sila pa rin ang gagawa, sila pa rin talagang maghahabi ng bubong na yan, mukhang wag na lang. 'Di ba? Wag nang i-push. Kasi iba talaga yung mga expert talaga sa bawat area, like sa pagga-glass, pag-aluminum, electrical, mga ganong area. So, abangan nyo soon. Ito naman mga seswang sa canopy namin dito sa labas ay napansin namin na parang may ginagawa na silang touch up. So, ayan kung makikita nyo, yung parang na yan. Ayan yan. Parang skim coat ata tawag dyan. Ayan, pina-finalize na siguro nila itong ating canopy dito since araw na. So, chance na nila yan ayusin yung ating mga bubungan at yung mga dapat pinturahan, 'di ba? Yung mga hindi nila nagawa nung panahong tag-ulan. So, sana gawin na nila ngayon at wag na silang mag-antay ng another bagyo na papasok sa ating bansa. So, yun lang mga seswang ang ating mga latest update dito sa ating pinapagawang bahay. So, sa ilang araw natin na hindi pagbisita dito, 'di ba? Parang ilan lang yung mga update na nagawa nila. So, wala na din kami masyado may pakitang update kasi paulit-ulit lang mga sis. Sumakit kami sa taas, ganun din. Wala namang masyadong nangyari. So, bigyan natin ulit sila ng chance. So, see you tomorrow para sa ating next house update. Pero yung ating vlog ay hindi pa natin tatapusin. So, 'di ba? Yun mga seswang, pero kahit papaano naman is sobrang kami. Ayan, nagpapasalamat dahil ayun umaraw na kasi ito na yung chance nila na gawin yung mga hindi nila nagawa nung panahong nag-ulan-ulan, yung bumagyo, kagaya ng
pagla-landscaping. So yung landscaping namin hindi pa ata bumabalik, gawa nga ng Monday pa daw. Kasi 'di ba, yun din, di rin sila makapagtrabaho gawa ng sobrang lakas ng ulan nito mga nagdaang araw. And syempre pagtatanim, hindi din biro yun kasi kapag magtanim ka tapos ang lakas ng ulan, magiging putik ang lupa na ilalagay mo. So hindi rin sila masyado makapagtrabaho. Pati yung pintura sa buong palibot ng fence namin or yung bakod namin. So yun, sana is ma-finalize na nila lahat ng mga kailangan nilang gawin bago pa, 'di ba, magtag-ulan. So yung roofing, yun yung isa din sa pinaka-importante, kailangan ma-finalize na nila, kailangan maayos na nila ngayong tag-araw, 'di ba? Kasi mahirap talaga magtrabaho sa tag-ulan, pero yun nga, hanggat may araw, sana ikunin nila yung opportunity na yun para magawa yung mga trabahong kailangan nilang gawin, 'di ba? And yun din, sana magbalik na din yung ibang namin, workers namin diyan, kagaya sa pool, sa namin, modular, 'di ba? Kasi anong petsa na mga sis, ghost month na. Pero syempre, hindi tayo magpapa-turnover ng August. Yet, yung sinabi nilang turnover ng September 10 ay mukhang malabo din yon. Gawa nga ng yung buong roofing natin, buong bubong natin ay kailangang palitan dahil hindi maganda at hindi maayos ang pagkaka-install. Maganda mga sis, yung mga materials, maganda yung bubong namin, mahal, quality, at saka yung ibang mga materials na ginamit sa bubong. Pero yun nga, nasayang lang siya gawa nga ng maling pagkaka-install or hindi maayos na pagkakakabit. Dahil mismong expert na yung mga nagko-comment, yung mismong nagme-message sa amin sa roofing na hindi talaga tama yung pagkakakabit. Kagaya na lang na sinabi ni mo kanina na iba talaga kapag expert sa bubong yung gagawa doon sa aming bahay para maiwasan natin yung mga mali-maling gawa, pag-aaksayan ng mga materyales, 'di ba? Iba pa rin talaga yung expert sa ganung gawain, hindi lang specific sa bubungan, 'di ba? In general, iba talaga kapag specialized siya doon mismo sa trabahong 'yun. Kasi alam niya na kung paano ikabit, alam na nila yung mga do's and don'ts, yung mga ganong bagay, 'di ba? Yung mga kailangan nilang iwasan. So, kaya ayun, sana is maayos at ma-execute ng bonggang-bongga ang ating bubungan kasi maganda nga ang ating bahay, ating mga ibang mga dyan, gamit-gamit, pero masisira lang yan kapag hindi tama ang pagkakakabit sa bubong natin. Kasi pag nag-ulan lang yan, Diyos ko Lord, yun, masisira talaga siya. Kahit yung mga pinturang nilagay nila sa mga kwarto-kwarto, yung mga cabinet, ayan, damay-damay talaga yan sa pagsira kung hindi maayos yung pagkakagabit ng ating roofing. So, ayun lang. Sana tuloy-tuloy na ang ating araw. Huwag ka na pong umulan. Tama na yung ganyan para bongga na.